Hi guys! Kamusta po kayo lahat? So ngayon, titignan natin kung kaninong love reading ang mababasa natin. Paalala lang ha, hindi po lahat makaka-resonate. So take what resonate at leave what doesn't. And salamat po para sa mga suporta sa aking channel. Don't forget to hit like and subscribe para updated kayo sa videos niya upload ko, okay? Tingnan natin para kanino ba tong reading na to. Para kanino ba tong reading na to? Okay, mga Gemini. Yan. Check nyo Sun, Moon, Rising, and Venus sign ninyo. And home sa mga homebody. And yung mga nasa bahay lang. Ganyan. Mga nakakamiss sa home nila. At Cancer. Ayan. Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Check nyo lang. Ayan. So, para dito yung reading. Tingnan natin. Anong overall energy ng collective? Actually, hirap ito. Shuffle. Fake smile. So, meron dito hindi nagpapakatotoo. And sa nakita ko, pag nakaharap, parang napapagod, ganyan. And wala sa mood makipag-socialize. And nakita ko na nagiging aware kayo kung sino ang totoo or hindi totoo sa inyo, ganyan. And ano pa rin kayo, confident pa rin kayo, happy kayo, hindi nyo sila pinapansin. And mas maraming blessing na dumadating sa inyo kasi grateful kayo. So, hayaan nyo lang yan. Or meron dito ikaw yung hindi nagpapakatotoo. Ayan, dust it off. Meron dito yung tinatanggal yung mga negative energy, hindi ang tawag dito, hindi pinapansin yung mga negative energy sa paligid, parang tinatanggal nyo. Meron dito din na busy maglinis sa bahay, ganyan. Okay? So, tingnan natin. Kaninong love reading ito, Mikey? Love reading ng collective. Okay, meron dito na involved sa conflict. Medyo challenging. And may affair ako nakikita dito. Ayan, so nagdadalawang isip na. And sinikita ko, pares kayong stress ng person mo. Dahil dito maraming challenges. And nawawalan kayo ng peace of mind dito sa connection nyo ng person mo. Or kayong dalawa to. Actually, parang pagod, naaawa, ganyan. And gusto nyo ng new beginning. Pero ikaw, ayan, mabait ka pa rin, positive ka pa rin, and sa nakita ko, mahal na mahal mo yung person mo at mahal na mahal ka din niya. Ayan, so yun nga, mga pagod na, pero nandun yung support, yung pagmamahal. Ayan. Ayan, so meron ditong may gustong baguhin sa daily routine yun ng person mo, and when nakita akong pag-travel, may improvement na mangyayari. And ayan, relocation. Meron dito mga nagkakasakit. Ayan. So, meron ditong bagong tao. Bagong nagkaka-interest sa'yo. So, baka nga meron dito may affair na hindi alam. Ganyan. Kaya dadalawang isip na. So, mga nag-aalangan na dito sa connection na to. Ayan. So, nakikita ko namimiss mo or namimiss ka ng person mo. May gustong umuwi, bumalik. Ganyan. Baka itong ex mo ay gustong magbago. Ayan o. Pero sa nakita ko, maganda yung foundation yun ng person mo. Ayan o. Meron ditong kasalan, and may nakita ko ditong big amount of money sa inyo na paparating. Ayan. So, medyo pagod lang talaga kayo. Baka may iba naman nagkakasakit. So, ingatan lang yung finances natin. Ayan o. Meron nai-stress dito. Nag-overthink. Hindi makatulog. Ganyan. So, tingnan pa natin. Ano ang nafe-feel sa'yo? Ay,
ang love energy. Ano ang love energy? Revival of the relationship brings deeper understanding and love. So, sa nakita ko dito, meron dito, siguro, someone from the past, ex mo, na gustong makipagbalikan, ganyan, or kayo to ng person mo na inaayos nyo yung relasyon nyo, lalo nyo pinapatatag, and mas iniintindi nyo isa't isa, at mas minamahal nyo isa't isa, which is good. So, tingnan natin, ano ang nafe-feel sa'yo ng person mo? Ano na-feel sa'yo ng person mo? Okay, so nakita ko, mahal na mahal ka naman itong taong to. And overflowing nga yung pagmamahal at gusto pa niyang ipakita sa'yo yun. Gusto niya iparamdam sa'yo yung pagmamahal na hindi mo naramdaman noon. Basta nakita ko pure yung intention. Meron dito na involve ay water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Ayan, so itong taong to, fina-follow niya intuition niya, yung guts niya, kung anong dapat niyang gawin sa'yo. At puro pag-iisip, pagpaplano. Ayan, no, gagawa to ng action agad-agad. Alam mo yung mabilisan lagi siya palagi. Ayaw niya, hahabulin ka din niya. Ganun, parang gusto niya, like, kanya nakikita, nakakasama. Basta may paghahabol ako nasa sense dito. And, pero when it comes to finances and kaperahan, itong taong to, gusto niya maging successful agad. Kasi parang hindi siya ganun ka financially stable. So, gusto niya ibigay sa'yo lahat. Dahan-dahan, pero sigurado. Ayan, nakikita niya na mahal mo rin siya. Which is, andun yung passionate, yung attraction, and pure yung nararamdaman niya sa isa't isa. Pero may mga hindi siya sinasabi sa'yo yung totoo. Or, siya yung nakakaramdam nito sa'yo. Baka may mga tinatago ka sa kanya, hindi mo sinasabi. Kaya, nag-iingat tong taong to at inaalam niya din. Ayan. So, itong taong to gusto ng new beginning. And gusto niya ng new beginning sa inyong dalawa. And feeling niya kasi ikaw, parang madali kang maboard, ganyan. Parang kahit ibigay niya sa'yo lahat, parang hindi ka nasa-satisfy. Pero ibibigay niya sa lahat. And sa nakita ko dito, itong taong to, stuck na to sa'yo. Hindi ka niya makalimutan. So, baka din meron dito someone from the past na stuck sa'yo. Ayan, iniisip-isip ka. And hoping tong taong to, nagdadasal, nagwi-wish siya na magkaayos kayo. Ayan, no. Gusto ko din itong maging, tawag dito, asawa, nanay na magiging anak niya. And gusto niya na ilibot ka, ipag-travel ka, ganun. And gandang-ganda sa'yo to. Ayan, so ang dami lang, ang lang niya, ang dami lang, nakikita lang niya, ang daming tukso na lumalapit sa'yo. Kaya, ayan, and feeling niya, hindi ka nagsasabi sa kanya ng totoo. So, nasasaktan to kasi feeling niya may third party, ganyan, baka may iba dito. Ganyan. So, tingnan pa natin. Nararamdaman mo sa person mo. Ayan, no, may wish fulfillment dito. Masaya ka naman sa taong to. Okay, ikaw nagpapakatalino ka, mas ginagamit mo yung utak mo. And sa nakikita ko, ang layo din ng iniisip mo. Parang dahil mo iniisip, nag-overthink ka, and nai-stress ka. Ang dami kasing ganap. Ayan, no. So, nangihinayang ka dito. And baka may mga opportunity na na-miss ka. Mas pinili mo tong taong to. So, nangihinayang ka. And
sa nakita ko, pinagdadasal mo pa rin or minamanifest mo din tong taong to or nagmamanifest ka ng kung sino ba talaga ang para sa'yo or kung siya ba talaga. Pero sa nafe-feel ko naman dito na passionate ka at attracted ka sa taong to and gusto mo rin ibigay yung kung ano yung bibigay niya. Ayan, nababagalan ka lang sa taong to. And nakikita ko naman binibigay niya sa'yo lahat and spoil ka niya financially, ganyan. And sa nakikita ko, natatakot ka na, alam mo yung mabuntis nitong taong to. Ayan, so trigger warning. And sa nakikita ko, mas iniisip mo na mag-travel around the world. And ayan, arami mo kailangan pagdesisyonan. And ang daming mo din kasi responsibilidad eh. So hindi ka makapili. And ang daming nagpapaka-stress sa'yo. And meron ako nakikita dito, baka bumili kayo ng sasakyan. And sa nakikita ko na nakikita mo siya as someone na yung mabilis umaksyon palagi. And pag kailangan mo siya, lagi siya nandyan. Alam mo yun. So natutuwa ka rin naman. And siguro hindi mo siya na-appreciate noon. Ganun. Ayun. So, ayun. Nakikita ko lang nababagalan ka lang sa kanya when it comes to pagiging stable in life. Ganyan. And nasasaktan ka kasi nga baka may someone na iba. Ayan. And kahit na passionate ka dito, talagang mayroon someone na siguro lumalandi. Ganyan. Pero nagdadasal ka pa rin. And kailangan yung pagdesisyonan ano ba ang intention ng isa't isa or yung clear iba sa relationship. Ayan o, may pag-travel. May travel talaga. So, may may pag-aantay ka dito. May iniintay kayo parehas na bibili kayong ticket. Nagpaplano kayong pumunta sa ibang lugar, out of the country, out of town. And sa nakita ko may nais kayong papeles, ganyan. Ayan o, pang long term na to. Conflict lang. Dami lang conflict. So, tingnan pa natin. Ano ang blockages dito sa connection na to? Ano ang blockages dito sa connection na to? Oopsie! Yan lumabas. Love, don't pay rent. So, sinasabi dito, yun nga, ang nakikita kong blockages is na pag-uusapan nyo is yung kaperahan, yung priorities, and siguro, hindi, itong taong mahigpit to sa pera kahit na binibigay niya sa'yo lahat ng gusto mo. Hindi niya, binibigay niya sa lahat ng needs mo, pero yung wants mo hindi palagi. So, siguro yung nagiging conflict na pag-aawayan nyo is yung money. Yung blockages dito sa alam nyo, masama yung nag-aaway tungkol sa pera kasi parang na-block yung blessing. Hindi dapat kayo nag-aaway tungkol sa pera. Ganyan. So, tingnan pa natin ano pang dito ng love reading. Energy ng love. So, ito lumabas, so, financial struggle, saving up, budgeting. So, may pag-uusap tungkol sa pera. Dito umikot yung connection nyo ngayon. Tungkol sa pagbabudget, yung suporta, and siguro kailangan nyo mag-ipon, hindi puro gastos. Ayan, so, medyo dito ka lang sa kanya. Nadi-disappoint. Basta, meron kayong conflict pagdating sa pera. So, ayan. So, tingnan natin. Ano ang outcome or possible na gawin itong person mo. Outcome possible ng person. 10 of Pentacles. Ayan. So, sa nakikita ko, meron long-term commitment naman dito. So,
kailangan nyo mag-ipon, mag-iipon kayo, magiging maayos yung kaperahan nyo, magtutulungan kayo. Siguro may bata dito na nanghihingi sa inyo ng pera, pamangkin or anak, ganyan. So, ayan. May nakita ka naman na, okay. The Empress. So, ayan, mag-iingat ka lang na baka mabuntis ka. And huwag ka masyadong dominante. Nakikita ka niya asawa na dominante at gusto mo yung nakukuha mo lahat. Pero, mabait ka naman daw, ganyan. And, yun nga, parang you are the woman or man of his or her dream. Ayan, Queen of Pentacles. So, ayan, nakikita ko, maganda talaga ang kaperahan ninyo. Magpo-focus kayo sa finances. At siguro baka ikaw yung mas angat sa kanya. Mas okay ang career, ang finances. Ayan, so, may pag-uusap talaga dito about sa pagiging matalino kayo when it comes to your gastusin, kaperahan. Ganun, baka may pag-iipunan kayo talaga dito. May bibilhin kayo. May paglilipat ng bahay, ganyan. Bibili kayo ng bahay, sasakyan. Ayan, 9 of Wands. So, ayun, maghihigpit talaga kayo sa pera, mag-create kayo ng boundaries, and titigil kayo sa pagtulong sa ibang tao, ganun. Nakita ko naman. May magmamatigas. Ayan, the High Priestess. So, pinapakita dito, i-follow nyo yung guts nyo, intuition nyo, intuition nyo. Ayan, so, maraming blessing na paparating sa inyo. Ayan, 4 of Cups. So, ayun nga, meron lang ditong parang mabuboard, kahit ino-offeran ng ano, yung hindi na satisfy kung ano ibigay. So, dapat guys, maging kontento kayo at maging grateful kayo sa lahat ng bagay. Ayan, 8 of Swords. So, may mai-stack dito, hindi makakawala sa connection na to. Parang tataliin kayo, ganyan. Ganyan na sense ko. Parang akin ka lang. Ayan, Queen of Wands. So, magiging passionate kayo sa isa't isa. And, mas, ano ba to, mag-effort kayo na mas mahalin din yung sarili nyo, isa't isa. Like, ano ba yung poporma, ganun, magsha-shopping. Ayan, okay, King of Cups. So, mamahalin ka nitong taong to. And, sa nakikita ko, pure naman yung intentions niya. Pero, syempre, kahit pure intentions niya, mag-iingat pa rin kayo. Ayan. Tingnan natin, ano ang love message ni Universe para sa inyo. Love message ni Universe para sa inyo. Love message ni Twin Flame. So, this person is your mirror soul. This is why this connection feels so sacred to you. So, ayan, baka twin flame mo tong kadil mo and mini-mirror nyo isa't isa. Ayan. So, ayan na nakikita ko. Baka kaya hindi ka nakakawala dyan. Kaya sabi ko, diba, stuck kayo sa isa't isa. Tingnan natin, ano ang message sa'yo ng person mo. Ano gusto niya sabihin sa'yo? Picture of you still makes me smile. Isa lang po, wait lang. Lumabas kasi yun. Baka tinitingnan yung litrato mo nitong taong to. Ayan. When I can hold you again, I will never let you go. So, ayan. Sabi ko nga sa'yo, diba? Magiging hindi ka napapakawalan nitong taong to. Pag nakuha ka na niya, hindi ka niya napapakawalan. I'm afraid you will forget about me, but I wouldn't blame you. So, ayan, natatakot siya na kalimutan mo siya, pero hindi ka naman niya masisisi kasi parang kasalanan niya. So, ayun, kaya parang ayaw niya mawala ka kasi pag nakalimutan mo siya, wala na. I am running because I don't think I deserve you. So, meron ditong someone na nag-iisip sa'yo or nag-iisip-isip, nagdadalawang isip kasi nga baka hindi ka niya deserve. So, tingnan natin ano ang advice sa life ni Universe. Sa situation mo. Kung ano, isipin mo kung ang situation mo, career, life, love life. Tingnan natin ano advice ni Universe. Wish granted. The outcome may not be exactly what you want, but this is what you need. So, sinasabi dito, may nakita akong travel dito. Makabibili nga kayo ng bahay or maglilipat.
may wish ka na matutupad, and yung outcome hindi man exactly sa gusto mo, pero yun yung dapat na mangyari, yun yung ibibigay sa yung universe. So congratulations in advance, at i-claim mo na yun, okay, na may wish ka na matutupad. So tingnan natin ang bibigay sa yung universe. Fail forward. So sinasabi dito, kahit nag-fail ka nung mga for the past, huwag kang magpanghinaan ng loob. Maging matatag ka lang, huwag ka susuko, kasi kahit anong pagdaanan mo, magiging maayos yan, magiging successful ka. Ayun, nakita niyo yung liwanag dyan. So ayan, sorry. So huwag kang panghinaan ng loob, may nakita akong success na paparating. Okay, so tingnan natin ang lucky number. Confidence, 909. Things are moving and you need to make a decision. Act with confidence and take risk. So ayan, maging confident ka lang, gumawa ka na ng move, and si angels at si universe na ang bahala sa'yo. Yan, take risk, 909. So ayan. Empowerment, 898. Stand in your power to embrace your true potential with confidence. So ayan. So ayan ang advice ni universe. So maraming salamat po.